Tatabangan ka talaga dito kay Senator Ping Lacson na tumatayo ngayon na chairman ng Blue Ribbon Committee. 'Di ba sabi nga muli itong nagbabalik at maghihiring uli dyan sa Senado. At dahil nga sinasabi natin na tayo tinatabangan dito sa mga ginagawa sa mga pagkilos nito. Hindi lang dahil sa siyempre maaring si Senator Marcolita mag-isip pa tayo na maaring yung mga ginagawa nitong pagpuna at tila pagtutol sa mga ginagawa ni Senator Ping Lacson maaring may iba silang mga kadahilanan dito. At 'di ba kaya natin sinasabi 'to dahil ito nga yung pumalit sa kanya. Na kumbaga di siyempre parang hindi nagugustuhan ni Marcolita na yung nagiging palakad nito kumpara dun sa naging sa ginagawa nito noon na pag-iimbestiga nung siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ang ibig nating sabihin dito malayo, talagang kulang, ganun yung kanyang nagiging tingin dito kay Senator Ping Lacson. At ganun din tayo. Hindi naman dahil sa yung ating paniniwala kasing paniniwala na rin ni Senator Marcolita. Dahil lalo na rito, hindi ba't nung una matatandaan natin na siya yung napaka-aktibong gumalaw kaagad nang sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos ang katiwalian niyan sa mga flood control projects at itong mga ghost project na nga ay lumitaw. Siyang unang naglabas nito. Chairman pa dito si Senator Marcolita sa Blue Ribbon Committee. At napahanga ako nung una nga rito na siyang naglabas nito. Na ang dami, talaga may mga dokumento siya pinapakita. Nung mag-hearing ito nung una pa. Na meron nga siya ritong inilabas na 6 na pong congressman na mismong kontraktor na rin. Yun nga lang, di kahit nung una pa, ayaw niya itong pangalanan. At ito, sabi pa nga niya sa mga interview, pagkatapos ng mga ginagawang pagdinig doon, dahil siyempre parang na-highlight siya sa tao, kumbaga na-trending yung mga inilabas niyang mga nakuha niya, nakalap niya sa kanyang pag-imbestiga. Sarili niya kayang ginawang pag-imbestiga kasama yung kanyang mga staff. Humanga tayo sa kanya. Tapos ito nga, nawiwindang tayo sa ginagawa niya ngayon, lalong-lalo na dito nang lumabas si Orly Gutisa, nung siya na yung Blue Ribbon Chairman. Na inilantad nga nito na 45 na malita ang lagi nilang idinideliver sa bahay ni Saldico, sa mansyon ni Saldico, gamit ang van. At ang nakakapagtaka nito, nung sinangkot na nga nito ni Orly Gutisa si Martin Romualdez at ito si Saldico, umiba ang tono nito. Napilit ginigiba. Itong si Orly Gutisa na pinalilito niya, na piki. Mga piki ang lahat ng mga ginagawa nito. Unang-una na yun daw ginawa nitong notaryo sa kanyang affidavit, piki yung perma. Di ba natalakay na rin naman natin ito? Talaga namang madalas ganun ang nangyayari. Hindi talaga yung abogado mismo yung pumipirma pag nagpapanotary ka at yung mistap lang niya. Nangyari na rin kaya sa akin yan. Napakasimple lang naman nung sa akin birth certificate lang yun. Ay talagang may iba pero may pahintulot yun ng mismong abogado. Kung ito yung kanyang magiging dahilan dito na hindi raw yun yung pirma ng abogado na mismong sinasabi na nagnotaryo nung affidavit na ginawa niya. O at ano pa ito, di sinasabi niya dahil piki yung pirma na yun, bali pinapalito niya rito na sinungaling nga si Orly Gutisa, itong panghuli, meron pa siyang idinadagdag na ang sinasabi di umano na ito ay nasa kustodiya ng kasamahan nitong mga Marines. Pero tinanong daw niya, wala naman daw ito, kahit kailan hindi ito napupunta sa kanila, hindi ito napupunta sa kustodiya nila. Ngayon, itong naging naman karagdagan niya uli na pagka ganito, sa simula't simula pa ay mga pikin at mga pagsisinungaling ang ginagawa, talagang wala tayong asahan tama rito. Ang sa akin naman ganito, kaya nga kayo nag-iimbestiga.
Huwag mong parupukin ng parupukin yung tao pagkus para pinot hanggang makuha mo yung katotohanan na ito nga ay piki. Hindi pagkatapos ng wala ng pagdinig, puro press briefing na lang siya, puro pa-interview na lang siya sa media na pinalilitaw niya yung mga testimonya nito ay puro kasinungalingan. At ibinabaon pa niya at idinidikit parati na bago raw ito humarap nun sa hearing na yun, halos 30 minuto ito nakausap nila Senator Marcolita bago humarap doon. Ibig sabihin talagang yung pagiging picky nito sa paningin niya, palaging kaugnay si Senator Marcolita at saka ito, nasama na rin dito si dating Congressman Defensor. Pero itong huli, nito lamang, mismong sa programa ni Kid Pilot sa ni DJ Chatcha, lumitaw na mas masasabi natin may katotohanan ng mga sinabing ito ni Orly Gutisa sa hearing na ginawa nila dyan, sa pagdinig na ginawa nila dyan sa Blue Ribbon Committee. Kung saan nga binunyag nito na Saldico at saka itong si dating Speaker Martin Romualdez ay pinagdadala nila lagi ng mali-malitang pira sa mansyon ng mga ito. At sinasabi rin nila na may pool na tao na tumatanggap doon, mga mali-malitang pirang ito. Ay tumutugma ito sa lumitaw na interim report na ginawa ng ICI nito lamang, ngayon lamang, na sinasabi na totoo na mayroon talagang mali-malitang dinadalang pira sa mansyon ni Saldico at mula 2022 hanggang 2025 bay umaabot ito ng 32 bilyong piso na ang nadadala doong pira. Itong pool na tao na sinasabi ni Orly Gutisa din sa kanyang testimonya, sinabi rin ng ICI, binanggit din ito. Sa makatuwid, pinipilit lang wasakin ni Senator Ping Lacson, siya mismong Blue Ribbon Chairman, itong mga testimonya ni Gutisa. Na sa kabila ng lahat, ito nga lumitaw sa investigasyon ng ICI na totoong may mali-malitang pirang idinideliver sa mansyon ni Saldico. At may totoo rin, may pool na pangalang tao na tumatanggap doon. O paano ito pabubulaanan ni Senator Ping Lacson itong mga lumabas na ito sa pag-imbestiga ng ICI? Dito, kahit muling mag-hearing dito si Ping Lacson dahil siya nga ay babalik at bilang isang chairman ng Blue Ribbon Committee, hindi na tayo talaga rito pwedeng maniwala sa ginagawa nito. Ang pagiging chairman nito ay walang ibang layunin kundi pagtakpan at sirain ang mga tao na nagbubunyag sa kabilang lahat na maaaring may katotohanan ito na nagsasangkot kay Martin Romualdez o kay dating Speaker Martin Romualdez at kay Saldico. Ganito yung katotohanan nangyayari dito. O bagamat sabihin natin, yung pirmang yun na sinasabi nila na ay hindi pirma ng abogado, pero totoo na mayroon talagang ginawa na pinanotaryo ito sa mismong opisina ng abogado na tinutukoy nga ni Gutisa. Yan po yung lumilitaw dito, hindi ito sabihin mo hinahaka natin, kundi pinag-uugnay-ugnay natin yung mga nangyayari. Nung unay, maaaring hindi tayo makasagot dito. Ay ngayon, lumilitaw rin sa mismong investigasyon ng ICI. Hindi ito Kongreso, hindi ito Senado, kaya nga independent ang ginagawang pag-imbestiga nito. Ang ibig sabihin, medyo katiwala ito kumpara naman sa kanila. Ang nagiging malinaw dito, walang ibang layunin si Senator Ping Lacson o ang Blue Ribbon Committee chairman na ito, kundi ang palabuin ang mga tao na nagtatangka na isangkot si dating Speaker Martin Romualdez sa mga korupsyon na ito. Imaginein mo, 22 bilyon. Kahit tayo ganito lamang kasimple yung kaalaman, talagang mahirap guni-gunihin yung ganong karaming kwarta. Mula 2023 hanggang 2025. At itong huli nilang pagdi-deliver dito, itong mga binabanggit na testigo nga na pinipilit sirain ni Senator Ping Lacson ang kredibilidad itong si Orly Gutisa, itong taon na ito ng 2025 ay mahigit 1 bilyon yung huling pagdi-deliver dito. Talagang
kagulat-gulat at kakilakilabot, napakatakaw, napakaganid, napakasakim sa pira ng bayan ang mga taong ito. Ito yung ating masasabi dito. Ito yung agad-agad nating maiisip na hindi isang paghusga, kundi isa talagang halos phenomenal na kasibaan ang nakikita natin dito, mga kabayan, mga kapinas ko.